in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Kapa namatay na ang maririkit na ilawang neon, ang gabi sa Entertainment City ng Pilipinas ay lumulubo sa isang kakaibang lalim at kadiliman. Sa isang malamig na gabi ng taglamig noong 2020, sa isang tahimik na daan sa paanan ng bundok sa Rizal, isang sasakyang nababalutan ng alikabok ang nakatiwangwang na walang may-ari. Inakala ng tao na ito ay isa lamang sa mga karaniwang kaso ng isang taong sinama ng palat sa sugal at tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsimulang lumitaw nang maksimulang matunaw ang yelo sa isang lawa sa ibaba ng bundok. Hindi ito simpleng kaso ng pagkawala o pagtakas. Ito ay isang oras na pilit na pinatigil ngang isang tao sa dulongang kasakiman. Ito ang simula ng isang malagim na trahedya. Ang matinding pader nga tahimikan na hinarap nga investigador na sumiyasat sa kasong ito. At kung gusto ninyong malaman kung paano nila sinira ang pader na iyon at iniyahon ang katotohanan, pindutin na ang subscribe button. Kung mayroon kayong makasong hindi pa nare-resolba o mga kwento ngang investigasyon na nais ninyong marinig, mag-iwan lamang ng komento. Nagsimula ang lahat sa isang lawas sa liblib na lugar sa probinsyang Rizal, hindi kalayuan sa tinaguriang Casino Belt ng Metro Manila. Ang hangin ng Marso ay nanunuot pa rin sa lamig at ang tubig ng lawa na nagsisimulang matunaw ay may kulay berdeng maitim. Isang mangingisda ang nakatuklas ng isang kakaibang hugis sa pagitan ng tubig at mga halaman at agad na ipinakbigay alam sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis mula sa pinakamalapit na presinto at naglagay ng police line, isang hindi may paliwanag na katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang lumutang sa ibabaw ng tubig ay ang bangkay ng isang lalaking nasa hustong gulang. Unyunit pagdating ng mga investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG, naging matalas ang kanilang mga tingin. Karaniwan, ang mga kasong pagkamatay sa lugar na ito ay kinasasangkutan na mga taong nakpakamatay dahil sa pagkabawan sa utang. Ngunit iba ang bangkay na ito. Ang kondisyon nga katawan ay malinaw na nakpapakita nga masamang intensyon nga isang tao. Ang katawan ng biktima ay masusing tinalian ng makapal na lubid ng maraming beses at may malinaw na mga bakas na nagpapakitang may nakakabit ditong pabigat upang hindi ito lumutang. Sa paglipas ng panahon, lumuwag ang lubid at dahil sa gas na nabuo sa loop ng katawan, lumikha itong puwersa para lumutang at kasabay nito, lumitaw ang katotohanang pilit na itinatago ngang salarin. Ito ay malinaw na pakpatay. Dumating ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operation SOCO at sinimulan ang masusing pagsisiyasat. Ang bangkay ay nasa mataas na antas ng pagkabulok kaya't halos imposible nang makilala sa pamamagitan ng itsura. Dahil sa matagal, napakababat sa malamig na tubig, hindi na rin tiyakong makakakuha pa nga fingerprint. Hinaluhok ng mga investigador ang mga damit at gamit ng biktima. Ngunit walang nakitang wallet o anumang pagkakakilanlan. Malinaw na sinadya na salarin na itago ang pagkakakilanlan na biktima o planado ang lahat upang mantala ang investigasyon. Agad na nagsagawa ang pagtatanong ang mga investigador sa mga kalapit na lugar at sinimulang suriin ang listahan ng mga nayulat na nawawala. Ngunit ito ang lugar na dinarayo ngang libu-libong tao araw-araw, nangangarap manalongang malaki ngunit nauwi sa pagiging pulubi at nawawalang parang bula. Marami ang long-term stayer na pinuputol ang ugnayan sa kanilang mga pamilya, kaya't marami ang nawawala na hindi man lang nayuulat. Ang pakatuklas sa isang hindi pa nakikilalang bangkay ay hindi agad naguugnay sa isang partikular na pangalan. Isang investigador sa grupo ang nakalala isang mahalagang detalye. Humigit kumulang 5 kilometro mula sa lugar kung saan natakpuan ang bangkay sa isang pahingahan sa gilid ng isang liku-likong daan sa bundok, mayroong isang nakaparadang sasakyan. May mga ulat na naroon na ito ng halos 2 buwan. Nang beripikahin ang plaka, hindi ito nakaw o wanted, kaya't itinuring lamang itong isang abandonadong sasakyan. Isang abisong pekto mula sa lokal na pamahalaan ang nakadikit sa salamin nito.
Agat na naramdaman ng mga investigador na may koneksyon ang sasakyan at ang bangkay sa lawa. Bagamat medyo malayo ang lokasyon ng sasakyan mula sa daan patungo sa lawa, hindi nila isinantabi ang posibilidad na iniwan ito neng salarin sa ibang lugar upang lituhin ang investigasyon. Agat na naktungo ang Soko team sa sasakyan. Ito ay isang silver na mid-size sedan. Ang katawan nito ay nababalutan ng alikabok at dumi mula sa tag-ulan na nagbigay ditong kulay abo. Nang buksan ang nakakandadong pinto, isang kakaibang amoy ang sumingaw. Ang loop nito ay kahina-hinalang malinis na para bang may nagmamadaling maktanggal ng mga ebidensya. Ang manibela at dashboard ay malinis na pinunasan. Ngunit sa isang sulok ng upuan ng pasahero, may natakpuang isang mahalagang bagay, isang lumang leather na wallet. Maingat itong binuksan ng mga investigador, ngunit wala ang inaasahan nilang driver's license o anumang ID. Wala ring pera. Ngunit sa isang tagong bulsa sa loob ng wallet, isang maliit na piraso ng plastik kasing laki ng dulo ng daliri ang nahulog. Ito ay isang casino chip na may maliit na halaga. Maaring ito ang huling pag-asa o marahil ang patunay ng kawalan ng pag-asa. Bulongan team leader habang inilalagay ang chip sa isang evidence bag. Ang chip na ito ang kanilang tanging lead. Ang biktima ay isang taong madalas sa kasino at malamang nanawala ang lahat sa kanya hanggang sa mapatpat siya sa malamig na kabundukang ito. Sinimulan ng maimbestigador ang masusing pagsisiyasat sa trangang sasakyan. Sa unang tingin, mukha itong malinis. Ngunit sa pamamagitan ng luminol test na nagpapakita ng mga bakas ng dugo o biological evidence, may lumabas. Sa isang sulok ng trangmet, may isang malabong reaksyon na lumitaw. Malinaw na may mga bakas na sinubukang linisin gamit ang bleach o iba pang panlinis. Kasabay nito, sa crime laboratory ng PNP, isinasagawa ang isang detalyadong autopsi sa bangkay. Ayon sa paunang resulta, ang sanhingang pagkamatay ay hindi pagkalunot. Ang kawalan ng plankton sa loob ng baga ay nangangahulugang huminto na ang kanyang pahinga bago pa man siya mahulog sa tubig. Ang pamamaga sa ilalim ng anit sa likod ng ulo ay nagpapahiwatig ng trauma mula sa isang matigas na bagay na sumusuporta sa teorya ng pagkamatay dahil sa external force. May isang taong pumatay sa kanya sa ibang lugar at ang malamig niyang katawan ay isinakay sa kotse at itinapon sa lawa, tinalian pa ng mahigpit. Hindi ito isang aksidente o resulta ng isang away. Ito ay isang malamig at kalkuladong pag-alis sa isang tao. Naharap sa isang malaking hamon ang grupo. Ang sasakyan ay malamang na may problema sa pagpaparehistro, kung saan iba ang nakarehistrong may-ari sa aktual na gumagamit. Ang mukha ng bangke ay hindi na makilala dahil sa pagkabulok. Ang tanging lead ay isang casino chip. Sa isang lungsod na punong CCTV, tila lahat ng mata ay nakapikit sa mga kritikal na sandali. Sino ang lalaking ito? Paano siya napunta sa malayong lugar na ito at nalunod sa malamig na tubig ng walang pangalan? Nakatuon ang atensyon ng grupo sa casino chip at sa isang maliit na piraso ng papel na natagpuan sa wallet. Maingat nilang inilatak ang basang papel. Ang tinta ay kumalat na at halos hindi na mabasa, ngunit may ilang numero na malabong nakikita. Numero ba ito ng telepono o password ng isang safe o halaga ng perang inutang? Kailangan nating malaman kung ano ang mga numerong ito. Ito lang ang susi para malaman kung sino sila at kung sino ang lalaking ito. Sa utos ng team leader, sinimulan ng grupo ang masusing prosesong pagkakakilanlan. Ang mailaw na Entertainment City ay maningning pa rin. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon, sa mga anino ang walang humpay na paktugis ng maimbestigador ay nagsisimula pa lamang. Bagamat walang sinasabi ang bangkay na lumutang, nangako ang maimbestigador na sa gitna ng katahimikang iyon, maririnig nila ang sigaw ng salarin. Sa sandaling matukoy ang pagkakakilanlan na biktima, bibilis ang takbo na investigasyon. Ngunit ang katotohanan kanilang haharapin ay mas komplikado, mas malaki, at konektado sa isang mapanganib na mundo sa ilalim ng lupa. Sa susunod na yugto,
malalaman ang sikreto sa likod na mga numero sa basang papel at sa wakas, mabubunyak ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ba ay isang ordinaryong ama ng tahanan o isang manloloko sa mundong sugal? Kung nais ninyong patuloy na subaybayan ang nakapigil hiningang investigasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Ang inyong suporta ang nakbibigay lakas upang malutas ang mga kasong hindi pa nare-resolba. Ang hangin sa autopsy room ng PNP Crime Laboratory ay palaging malamig at mabigat. Ang hindi pa nakikilalang lalaki na nakuha mula sa lawa ay nakahiga sa isang malamig na stainless steel na mesa, tahimik na nagpapatoto sa katatakutang dinanas niya sa kanyang mahuling sandali. Ang bawat hiwa ng scalpel ngang medical examiner ay nagbubunyak ngang isang katotohanang mas malupit at planado kaysa sa inaasahan ng mga investigador. Ayon sa resulta ng autopsy, hindi pa kalunod ang ikinamatay ng lalaki. Walang nakitang plankton o anumang microscopic aquatic life sa kanyang baga o daanan ng hangin na karaniwang makikita sa mga biktima nga pakalunod. Nangangahulugan ito na huminto na ang kanyang pahinga bago pa man siya ilagay sa tubig. Pinili nang nga salarin ng lawa bilang isang malaking libingan upang itago ng perpekto ang isang taong patay na. Ang direktang sanhingang pagkamatay ay head trauma. May mga bakas ngang pakpalaw ngang isang matigas na bagay sa likod ngang kanyang ulo. Batay sa lalim ngang lundo sa bungo at sa dami ngang dugo sa ilalim ngang anit, ipinapalagay na walang pag-alinlangang pinabagsak ngang salarin ang biktima sa isang malakas na palo. Ang kawalan nga defense, wound nga sugat na natatamo kapag sinusubukang salagin ang isang atake ay nagpapahiwatig na ang biktima ay inatake nang hindi niya inaasahan mula sa likuran o nasa isang estado na kung saan hindi na siya makalaban. Ang tinatayang oras ngang pagkamatay ay 2 hanggang 3 buwan bago matakpuan ang bangkay batay sa antas kang pagkabulok, ang laman ng kanyang tiyan at ang temperatura ng tubig sa lawa. Eksakto itong tumutukma sa panahon kung kailan unang nakita ang silver na sasakyan na nakatiwangwang sa gilid ng bundok. Lahat ng piraso ng puzzle ay tumuturo sa isang partikular na oras. Ngunit ang pinakamalaking hamon para sa grupo ay ang pagtukoy sa pagkakakilanlan. Dahil sa matagal na pagkababat sa tubig, ang mga fingerprint sa dulo nga kanyang nga daliri ay nasira na at hindi na makilala gamit ang karaniwang pamamaraan. Ang paghahambing sa dental record ay walang silbi kung wala silang partikular na listahan na mga nawawalang tao na pagbabatayan. Habang gumihiling ng forensic facial reconstruction, umasa ang mga investigador sa tanging ebidensya na nakuha mula sa kanyang bulsa, ang basang piraso ng papel. Ipinadala sa question document section ng crime lab ang papel na halos hindi na makilala ang anyo. Gamit ang isang espesyal na chemical, maingat itong inilatak at sininagan ng iba't ibang habangang ilaw upang muling palitawin ang nga bakas ngang tinta. Pagkatapos ng magdamak na trabaho, habang pagod na ang nga mata ng nga investigador, isang malabong pakakasunod-sunod ng mga numero ang lumitaw sa monitor, KR702-8809. Hindi ito karaniwang format ng numero ng telepono o SSS number. Masyado itong maikli para maging bank account number. Isang veteranong investigador ang nagtanong, hindi kaya ito isang VIP membership code mula sa kasino? Tumama ang hinalangang investigador na bihasa sa mga gawain sa paligid nga casino sa Entertainment City. Ito ay isang natatanging identification number na ibinibigay nga casino sa kanilang nga high roller na kliyente. Isang casino chip at isang membership number na kakalungkot isipin na ang buhay ng lalaking ito ay maaring ibuot sa ilang numero. Ngunit para sa mga investigador, ito ay isang napakahalagang lead. Agad na nagpadala na opisyal na kahilingan ang pulisya sa security team ng casino upang beripikahin ang may-ari ng numero. Pagkatapos ngang ilang segundo ngang paghahanap sa kanilang database. Isang larawan at impormasyon ng isang lalaki ang lumabas sa screen. Panggalan, Jose De Leon, alias Joey, 48 taong gulang. Tirahan, isang subdivision sa Quezon City. Trabaho, may-ari ng isang medium-sized na manufacturing company. Ang pangalan ng biktima ay Jose De Leon. Siya ay isang CEO ng isang matatak na kumpanya sa Maynila.
Ayon sa investigasyon, 3 buwan bago matakpuan ang kanyang bangkay, inireport na siyang nawawala ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, si Mr. De Leon ay dumanas ng matinding stress dahil sa problema sa pananalapi ng kumpanya. Nagpaalam siyang aalis ng ilang araw para humanap ng pondo at iyon na ang huling pagkikita nila. Noong una, nakokontak pa siya. Ngunit bigla na lang namatay ang kanyang telepono at hindi na sumasagot sa mga text. Umaasa ang pamilya na nagtatago lamang siya sa mga pinagkakautangan o nagpapalipas ng sama ng loob. Ngunit ang katotohanan, nasa ilalim na siyang malamig na lawa. Nang makilala si Mr. De Leon, bimilis ang investigasyon. Sinimulang suriyan ng mga investigador ang kanyang mga financial, transaction at communication records. Ang kanyang bank statements ay nagpakita ng isang malagim na roller coaster ride. 2 buwan bago siya mawala, sunod-sunod ang mga cash withdrawal mula sa mga ATM malapit sa Entertainment City. Ang dating daan-daang libong piso na wini-withdraw ay unti-unting lumiliit hanggang sa ang huling transaksyon ay ilang libong piso na lamang isang klasikong pattern ng isang taong lulong sa sugal na patungo sa kapahamakan. Ngunit ang pinaktunan ng pansin ng mga investigador ay hindi lamang ang pagkalugi niya. Ito ay ang lokasyon ng kanyang huling tawag at ang mga taong huli niyang nakausap. Upang muling buuin ang kanyang mga huling araw, kinuha ng grupo ang kanyang casino entry records. Ayon sa talaan, pumasok si Mr. De Leon sa casino noong hapon ngang araw na siya ay nawala. Lumabas siya bandang 3:00 ngang madaling araw kinabukasan. Iyon ang huling opisyal na tala ngang kanyang presensya. 3:00 ngang madaling araw, ang pinakamapanganib na oras, sabi ngang isang investigador. Kailangan nilang malaman kung mag-isa siyang umalis o may kasama. Dandang CCTV kamera ang nagbabantay sa lobby, parking lot at mga kalapit na kalsada. Malaki ang posibilidad na ang mukha ng salarin ay nakunan ng isa sa mga digital na saksi na ito. Partikular na hinanap ng investigador ang silver na sasakyan na sinakyan ni Mr. De Leon at ang sinumang kasama niya. Kung hindi siya kusang sumakay sa kotse at kung may naghihintay sa kanya, ang kaso ay magiging isang malubang krimen na may kinalaman sa pera. Natakpuan na nila ang pangalan ng biktima, ngunit ang salarin ay nasa kadiliman pa rin. Sino ang huling taong nakasama ni Mr. De Leon? Anong itsura ng demonyong lumapit sa kanya na kunwaring nag-alok ng huling pag-asa? Ngayon, sinimulan ng grupo ang masusing pagsubaybay sa huling 72 oras ni Mr. De Leon bawat minuto. At ang mga CCTV footage na kanilang nakuha ay magbubunyak ng nakakakilabot na katotohanan ng kanyang sinapit. Ang libu-libong CCTV na nakakalat sa buong lungsod ay tinatawag kung minsan na mata ang Diyos. Nakikita nito ang lahat, naalala ang lahat, ngunit hindi kailanman nakikialam. Ang isang itim na lens na nakasabit sa kisame ngang isang kasino sa Entertainment City nung taglami ngang 2020 ay masusing itinala ang huling 72 oras ni Jose Joey De Leon. Ngunit ang malamig na mata ngang makina ay tahimik lamang na pinanut ang kanyang pakbaksak sa bangin nang hindi siya pinipigilan. Sino ang itim na anino na lumapit kay Mr. De Leon sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng gabing iyon? Kung gusto ninyong makita ang pagsusuri sa pinakakritikal na ebidensya ang CCTV footage at ang nakakagulat na katotohanang nakategorito, pindutin na ang subscribe at like button. Ang inyong pakikilahok ay magiging ilaw na magbubunya ang katotohanan. Nagsecure ang grupo ng search warrant mula sa korte at pumasok sa security room ng casino. Ang mga pader ay puno ng 12-12 ng monitor na nagpapakita ng real-time na sitwasyon sa casino floor. Sa tulong ng security personnel, nakuha nila ang video data mula sa araw na nawala si Mr. De Leon. Sinimulan ang isang proseso. Ang itsura ni Mr. De Leon sa video ay malinaw na nagpapakita ng huling yugto ng isang taong lulong sa sugal. Noong una siyang pumasok, mayroon siyang kakaibang kumpiyansa at pag-asa. Mukha siyang pagod at hindi nakaligo ng ilang araw, ngunit ang kanyang nga mata ay naknining. Tila siya ay nasa ilalim ng gambler's fallacy, ang hindi makatwirang paniniwala na ngayon ang araw na mananalo ako. Sa mga unang oras, maganda ang takbo. Nang manalo siya sa kanyang gataya, nakdiwang siya. Ang adrenaline ay dumaloy at marahil ay nakala niyang mababawi niya ang lahat ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang batas ngang sugal ay malupit.
Ang swerte ay panandalian lamang at sinundan ito ngang mahabang sunod-sunod na pagkatalo. Sa paglipas ng panahon, naging balisa si Mr. De Leon. Nanginginig ang kanyang nga binti, paulit-ulit na napapahilamos at walang tigil sa paninigarilyo. Nang maubos ang kanyang nga chips, paulit-ulit siyang lumalabas para mag-withdraw ngang pera at bumalik sa mesa. Ito ay eksaktong tumutukma sa kanyang nga financial records. Bandang 2:00 ngang madaling araw, naubos na ang lahat ng chips ni Mr. De Leon. Umupo siya ng tulala sa isang bakanteng mesa. Ang kanyang nga balikat ay baksak at ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa pagkawalan ng lahat ng pag-asa, ang tanging natira ay ang hindi makaya ng takot at bigat ng realidad. Ang kanyang desperasyon ay ramdam maging sa mga investigador na nanonood ng video. At doon ito nangyari, bandang 2:40 AM, isang lalaki ang lumapit sa likuran ni Mr. De Leon. Lahat ng mata ng investigador ay napako sa monitor. Ang lalaki ay may kakaibang aura, hindi tulad ng isang ordinaryong manlalaro. Nakasuot siya ng itim na leather long coat hanggang tuhod at isang malapat na sombrero na halos tumakip sa kanyang mukha. Tila sinasadya niyang iwasan ang CCTV. Nakayuko siya habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mr. De Leon. Nagulat si Mr. De Leon at lumingon, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Nakaroon sila ang maikling pag-usap. Bagamat walang audio ang video, malinaw ang body language ni Mr. De Leon. Siya ay yumuyuko, natatakot at tila nagmamakaawa. Sa kabilang banda, ang lalaking naka-leather coat ay hindi kumikilos at nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Ipinahinto ang team leader ang video at pinalaki ang imahe. Hindi ito manlalaro, hindi siya nakatingin sa mesa. Nakatutok lang siya kay De Leon, parang isang predator na nakbabantay sa kanyang biktima. Agad na tinanong nga investigador ang dealer at mga staff na nakaduty sa lugar na iyon. Isang staff ang nakaalala sa kanila. Si Sir, naalala ko siya. Noong una, nananalo siya kaya masaya, pero kalaunan, naging madilim ang mukha niya. At yung lalaking naka-leather coat, medyo nakakatakot. Hindi siya naglalaro. Nakatayo lang sa likod ng isang poste at nakatitik kay Sir. Ang mga mata niya parang mata ng patay na isda. Siguradong hindi siya ordinaryong customer. Bumalik sila sa CCTV footage. Alas 3:12 ng madaling araw, lumabas silang dalawa sa casino. Nauna ang lalaking naka-leather coat at sumunod si Mr. De Leon na walang lakas. Hindi ito kidnapping o sapilitang pakuha. Sa panlabas, mukha itong kusang loop, ngunit ito ay isang paglakat na tila nakatali sa isang hindi nakikitang kadena. Sinundan ng mga investigador ang kanilang ruta papunta sa basement parking. Pumunta sila sa mismong silver na sedan na natakpuan. Ang lalaking naka-leather coat ang nag-drive at si Mr. De Leon ay sumakay sa passenger seat. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa parking lot. Ito ang huling pagkakataon na nakita si Jose Joey De Leon. Pagkatapos suriin ang video, nakabuo ngang mahahalagang konklusyon ang grupo. Una, si Mr. De Leon ay nagsugal hanggang sa maubos ang kanyang pera bago siya mamatay. Pangalawa, may malaki siyang utang sa isang tao o malalim ang koneksyon niya sa mga loan shark o 5,6. Pangatlo, ang salarin ay malamang nakakilala niya o isang kolektor ng utang na matagal nang nakmamanman sa kanya. Ang pinansin ng mga investigador ay ang kilos ng lalaking naka-leather coat. Hindi niya sinigawan o sinaktan si Mr. De Leon. Sa halip, kalmado niya itong inalalayan. Ipinapahiwatig nito na hindi ito isang krimen na bungang personal na galit, kundi isang transaksyon, isang business-like na pag-aasikaso na tila sumusunod sa isang protocol. Hindi ito basta-bastang krimen. Kumilos sila ayon sa kanilang manual ang kanilang paraan ng pag-asikaso sa mga taong naubusan ng pera. Sinimulan ng grupo ang paggawa ng isang artist sketch ng lalaking naka-leather coat habang bumubuo ng listahan ng illegal na nakpapautang sa paligid ng casino.
Sa ilalim ngang lupa nga Entertainment City, mayroong isang network kang ma-underground bank na nagpapautang ng walang opisyal na proseso. Isinasangla nila ang masasakyan. Kung hindi makabayad, ibebenta ito bilang isang karnep o ilegal na sasakyan. Kung kulang pa rin, kukunin ang anumang ari-arian. At kung wala nang may bigay, ang buhay na mismo ang kapalit. Naramdaman ng nga investigador na nahulog si Mr. De Leon sa bitak ngang isasam nga underground bank na ito at ang kanyang buhay ang naging kabayaran. Ngayon, ang investigasyon ay lumilipat mula sa maningning na casino floor patungo sa mas madilim at mas malalim na eskinita ng kanilang mundo, saan nagpunta ang silver na sasakyan na minamaneho ng lalaking naka-leather coat. At anong pag-usap ang naganap sa loop ngang sasakyang iyon? Sir, oras na para magbayad. Oras na para sa iyong biyahe. Marahil, iyon ang ibinulong niya. Dala ang sketch ng lalaking naka-leather coat, lumabas sa kalsada ang mga investigador. Ang kanilang mga formal na kasuotan ay hindi bagay sa kapaligiran, kaya't nakpanggap silang mga construction worker o mga taong lulong sa sugal na nangangailangan ng pera. Ang sistema sa lugar na iyon ay brutal ngunit organisado. Ang mataong natatalo sa casino ay unang isinasangla ang kanilang masasakyan. Ang ma-pawn shop o illegal na nagpapautang ay nagbibigay ng pera kapalit ng sasakyan. Ang pinipirmahan ay hindi isang simpleng kasulatan ng utang, kundi isang deed of sale at mga pirmadong dokumento. Kapag hindi nakabayad sa takdang oras, ang sasakyan ay agad na ibebenta. Malamang na ang silver na sedan ni Mr. De Leon ay dumaan sa ganitong proseso. Kapag naubos na ang sasakyan, ano ang susunod na isasanla? Relo, singsing, branded na gamit. Lahat ay ibebenta sa murang halaga. At kapag wala nang maibenta, ang kanilang sarili na ang isasanla. Nakipag-ugnayan ang mga investigador sa mga informante sa lugar tulad NG Amaga Mayari, NG Pawn Shop o MJ Dating Miyembro NJ Gang nang ipakita nila ang malabong larawan ng lalaking naka-leather coat. Karamihan sa kanila ay umiling at umiwas kang tingin. Hindi dahil hindi nila siya kilala, kundi dahil sa takot. Major, kung gusto nyong magtagal dito, iwasan nyo ang putik, sabi ngang isang impormante. Hindi lang sila ordinaryong 5,6 prate. Ayon sa kanila, bagamat maraming malilit na nakpapautang, may ilang malalaking sindikato na kilala sa kanilang kalupitan. Hindi lang sila nakpapautang. Sa prosesong paniningil, sangkot sila sa kidnapping, illegal na detensyon, at pagkawalan ng matao. Sa pamamagitan ng tiyaga at pressure, nakakuha ang grupo ng isang mahalagang testimonya. Ang lalaking yan, malamang si Meki. Siya ang kanang kamay ni Boss G. Si Boss G o Gino Reyes sa tunay na pangalan ay isang malaking pangalan sa underground financial market ng lugar. Sa labas, nagpapatakbo siya nga isang buy and sell na mga sasakyan at isang pekeng trading company. Ngunit ang tunay niyang negosyo ay ang besh alt at ilegal na paniningil. Tinawag siyang Boss G dahil sa kanyang reputasyon na handang gumawa ni kahit ano para makasingil. Sinimulan ng maka-imbestigado na bawan ang estruktura na organisasyon ni Boss G. Nasa tuktok si Gino Reyes. Sa ilalim niya ay si Marco Maki Santos, ang lalaking naka-leather coat bilang kanyang chief enforcer. At sa ilalim nila ay mga tauhan na nagbabantay at nananakot sa mga may utang. Si Jose Joey De Leon ay nahulog sa bitag grupong ito. Sa pamamagitan ng surveillance, minanmanan ng grupo ang isang opisina na pinaghihinalaang pag-ari ni Boss G. Ito ay nasa ikalawang palapa ng isang lumang gusali na walang pangalan. Ang mga bintana ay natatakpan ng madilim na tin at may CCTV sa pasukan. Tuwing gabi, malalaking may nakakatakot na itsura ang pumapasok at lumalabas at kung minsan, may mga taong may takot na mukha na isinasama nila papasok. Naniniwala ang mga investigador na ito ay hindi isang ordinaryong opisina, kundi isang lugar kung saan tinatakot at ikinukulong ang mga may utang. Malamang dumaan si De Leon sa pintong yan
at hindi na siya nakalabas ng buhay. Habang sinusubaybayan ang financial trail at magasasakyan negagrupo ni Boss G, natagpuan nila ang isang mahalagang koneksyon sa silver na sedan. Ang sasakyan ay nakarehistro sa isang pekeng kumpanya na pakaring isang malayong kamag-anak ni Boss G. Bukod dito, malaki ang posibilidad na may nakatagong GPS tracking device sa sasakyan na inilalagay nga loan shark para masubaybayan ang mga may utang. Naglalagay sila ang GPS para hindi may takas o may benta ang sasakyan. Kung mahahanap natin ang GPS data, mabubuo natin ang eksaktong ruta ni De Leon ng gabing iyon. Sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group, kinalas ng mga pulis ang wiring ng sasakyan. Tulad nga inaasahan, sa ilalim ng dashboard, natakpuan nila ang isang lumang GPS tracker. Hindi inakala ng ngasalarin na ang mismong device na ginamit nila para manubaybay ang magiging dahilan ng kanilang pagkahuli. Nang ma-recover ng forensic team ang data mula sa memory chip, isang ruta ang nabuo sa mapa mula sa casino parking lot papunta sa opisina ni Boss G, huminto ng halos isang oras, pagkatapos ay sa isang liblib na highway at sa wakas sa lawa kung saan natakpuan ang bangkay. Ipinapakita ng data na hindi agad pinatay si Mr. De Leon paglabas ng casino. Dinala muna siya sa opisina ni Boss G, kung saan dumaan siya sa isang proseso. Sa loob ng isang oras na iyon, malamang nahuli siyang sinabihan na magbayad at pinuwersang pumirma ng kung ano-anong kasulatan. At nang hindi niya may bigay ang kanilang hinihingi o nanlaban, nagpasya silang tapusin na siya. Ngayon, ang net ay sumisikip na. Ang sasakyang ginamit sa krimen, ang lugar kung saan itinapon ang bangkay, at ang mga pangunahing suspek ay natukoy na. Ngunit hindi nakmadali ang mga investigador. Kung susugot sila ngayon, maaring isang tauhan lang ang mahuli at makatakas si Boss G dahil sa kakulangan ng ebidensya. Upang mahuli silang lahat, kailangan nila ng direktang ebidensya na pinatay nila si Mr. De Leon o isang testimonya mula sa isang insider. Nung isang bagitong investigadorang sumigaw, Major, natuntong na natin ang tinitirang ni Maki. At hanggang ngayon, gumagamit pa rin siya ng isa pang kahina-hinalang sasakyan katulad ng silver na sedan, dumating na ang pagkakataon. Si Marco Maki Santos. Kung mahuhuli siya, magbubukas ang pinto papunta kay Boss G. Nag-alap ang mga matangang nga investigador. Ngayong gabi, huhulihin natin siya. Tahimik at tiyak. Pumunta ang mga investigador sa isang lumang apartment complex sa isang liblib na lugar kung saan nagtatago si Maki. Ang malamig na hangin ng gabi ay puno ng tensyon. Hindi ito isang simpleng pag-aresto. Ito ay isang karera laban sa oras upang mahuli siya bago niya matunugan, masira ang ebidensya o makatakas. Makakahanap kaya silang iba pang bakas ng krimen sa sasakyan ni Maki at mapapaming kaya nila siya para idiin si Boss G. Sa ilalim ngang maputlang ilong fluorescent sa PNP Crime Lab, naroon ang silver na sedan. Sa unang tingin, ang loop ngang sasakyan ay napakalinis. Ang maleder na upuan ay makintab at walang alikabo sa sahig. Malamang na ipinalinis ito mga salarin sa isang professional level na car wash. May bahagyang amoy ng bleach at panlinis na isang pahiwatik na may isang kahilahilakbot na bagay na nangyari dito na kailangang burahin. Una, pinatay nga mga taga-soko ang lahat na ilaw. Sa kadiliman, isang espesyal na kemikal na tinatawag na luminol ang inispray sa trunk at sa mga siwang upuan sa likod. Pagkatapos ng ilang sandaling ang pananabik, isang mahinang bulalas ang narinig mula sa mga investigador. Sa dating malinis na trunk, mga asul na ilaw ang nagsimulang lumitaw, parang mga bituin sa kalangitan. Dugo ito. Bay sa itsura, hindi dito nangyari ang direktang pag-atake, pero malinaw na may isang bagay na duguan na isnakay at tinala dito. Ang luminol ay nagre-react sa hemoglobin sa dugo. Gaano man kalakas ang panlinis na ginamit ng mga salarin, hindi nila kayang alisin ang mga microscopic na partikel ngang dugo na sumipsip sa hiblang material. Ang resulta ang DNA analysis.
Ang dugo ay eksaktong tumukma sa DNA ni Jose Joy De Leon. Ito ang siyentipikong patunay na ginamit ang sasakyan sa pagdalaang kanyang bangkay. Ngunit hindi pa ito sapat. Napatunayan nilang nasa sasakyan ang biktima, ngunit hindi pa nila alam kung sino ang nakmamaneho. Walang nakuhang fingerprint sa manibela, gear stick o door handle. Malamang na naksusuot ng guwantes ang salarin o masusi niyang pinunasan ng alkohol ang lahat ng hinawakan. Hindi sumuko ang mga investigador. Kailangan nilang hanapin ang isang lugar na nakaligtaan ng salarin. Napansin ng hepe nga soko ang mga tahi sa upuan ng driver at ang koneksyon ng headrest. Ang balat at buhok ng tao ay nahuhulok ng hindi namamalayan at naipon sa mga siwang. Gamit ang isang espesyal na tape, kinuha nila ang mga microscopic na particle mula sa paligid ng upuan ng driver at sinuri sa ilalim ng mikroskopyo. Sa wakas, sa loob ng bakol ng seatbelt ng driver, natakbuhan nila ang isang maliit na piraso ng buhok at balat. Ito ang naging smoking gun. Makalipas ang ilang araw, ang resulta ng DNA analysis ay nagdulot ng kagalakan sa grupo. Positive match! Tumukma sa DNA profile sa aming database ng mga kriminal. Marco Santos alias Meki, 38 taong gulang, may mga naunang kaso ng physical injuries at assault. Ang lalaki sa CCTV, ang tinatawag na Meki ngang maimpormante, ay nakilala na. Tulad ng inasahan, siya ang kanang kamay ni Boss G. Ngayon, ang natitira na lang ay hulihin siya, ngunit hindi sila nakpadalos-dalos. Para mahuli si Boss G, kailangan nilang hintayin na si Meki mismo ang bumaksak o gumawa ng isang malaking pagkakamali. Bukod dito, walang permanenteng tirahan si Meki at gumagamit ng mga hindi rehistradong telepono kaya't mahirap siyang matunton. Ginamit ng grupo ang lahat ng kanilang digital investigation techniques. Bagamat walang rehistradong telepono si Meki, natunton nila ang kanyang kasalukuyang ginagamit na numero sa pamamagitan ng kanyang lumang online accounts at mga pattern ng tawag sa kanyang kakilala. Ayida, antalo telalala tilibalapidida. Nalasida, dani didia merpudania atibida kalapida probinsya lalia ala salina. Nali, alidan na gawain. Natutulok siya sa kanyang sasakyan o sa mga motel. Hinatingam nga investigador ang kanilang sarili sa tatlong grupo at naabang sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Makalipas ang 2 araw, alas 2 madaling araw, sa isang tahimik na gasolinahan sa highway, isang mensahe ang dumating sa kanilang radyo. Nakita ang isang itim na SUV, nakaparada sa isang sulok. Nakastart ang makina, si Maki iyon. Tila may hinihintay siya, tahimik na nagmasid ang mga investigador. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang huminto sa tabing kotse ni Maki. Isang puting sobre na tila naglalaman ng pera ang ipinasa. Ito ay isa na namang illegal na transaksyon at isang pagkakataon para arestuhin si Maki. Ngunit ito rin ay isang mapanganib na sitwasyon. Malamang na may dala silang armas at dahil nasa highway sila, maaring maging mapanganib ang isang char chase. Kailangang magdesisyon ang team leader. Susugod na ba sila? O susundan siya para makakuha ng mas matibay na ebidensya laban kay Boss G? Nun, bumaba si Maki sa sasakyan para manigarilyo. Lumingalinga siya, tila balisa. Marahil, nabalitaan na niya ang tungkol sa bangkay na natakpuan sa lawa. Ngayon na, sugurin habang nasa labas siya nga kotse utos ng team leader. Sa senyales, bumukas ang pinto ngang isang fan at ang mga investigador ay tahimik ngunit mabilis na tumakbo patungo kay Meki. Mahuhuli kaya nila siya ng walang palak at mapaamin kaya nila siya tungkol sa mga utos ni Boss G. Ang katotohanang ibinunyak ng silver na sedan ay unang hakbang pa lamang. Si Marco Maki Santos ay mas tuso at mas mapanganib kaysa sa isang sasakyan. Ang tahimik na parking lot ng gasolinahan ay biglang naging magulo. Sa sandaling sumugod ang mga investigador, tila naramdaman ito ni Maki. Itinapon niya ang kanyang sigarilyo at mabilis na tumalon pabalik sa driver's seat. Pulis ito, sumuko ka na. Sigaw nga mga investigador, ngunit nilok na ni Meki ang pinto at tinapakan ang akselerator. Umugong ang makina ng itim na SUV at umusok ang ngagulong. Sinubukan ng mga investigador na harangan ang sasakyan,
Ngunit mabilis itong umatras at sinubukang sirain ang kanilang depensa. Huwag niyong hayaang makatakas, sigaw ngang team leader habang sumasakay sa kanilang sasakyan. Isang high-speed chase ang nagsimula. Umabot sa 160 kilometer haang takbo nga sasakyan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang nga pulang ilong pulis ay kumikinang sa aspalto. Hindi ito isang simpleng habulan. Kabisado ni Mekki ang lugar. Hindi lang siya mabilis magpatakbo. Bigla siyang lumilipat ng lane at gumagamit ng shoulder para iwasan ang mga pulis. Nagsimulang gumamit ng boxing in tactic ang mga pulis, pinipilit siyang pabagalin at iginigilid. Pagkatapos halos 20 minutong habulan, biglang lumiko si Maki mula sa highway patungo sa isang masikip na probinsyal na daan. Ito ay isang madilim na daan sa bundok na walang ilaw. Naramdaman ng mga investigador na mayroon siyang tagongdahan o nagpapanik na siya. Mas naging mapanganib ang habulan sa makitid na daan. Maraming black ice o manipis na yelo sa kalsada. Sa isang matalim na kurbada, hindi na nakontrol ni Maki ang bilis. Bumangga ang kanyang SUV sa guardrail at huminto. Agad na bumaba ang mga investigador, dala ang kanilang mga batuta. Umusok ang sasakyan. Marcos Santos, bumaba ka na. Itaas ang iyong mga kamay. Dahil hindi mabuksan ang pinto sa driver side, sinipa ni Mekki ang pinto sa passenger side at tumakbo papunta sa kagubatan. Negunij pagod na siya. Ade, hindi niya matatakasan ang madeterminadong investigador. Mabilis siyang nabutan at pinozasan. Marcos Santos, inaresto ka namin para sa kasong murder at pagtapon ng bangkay. Habang binabasa ang kanyang karapatan, matalim na tinitigan ni Maki ang pulis. Tila nagtatanong, bakit ako? Sa pagsisiyasat sa sasakyan ni Mekki, natakpuan nila ang isang lumang dekepet na cellphone ang kanyang hindi rehistradong telepono. Sa kanyang bulsa, may mga resibo at isang business card na may isang numero lamang ng telepono. Binuksan ng team leader ang telepono. Walang password. Sa call log, ang huling tawag ay ginawa bago sila sumugod sa gasolinahan. Tumagal ito ngang 48 segundo. Kanino siya tumawag? Sigurado ang mga investigador na si Boss G iyon. Ang teleponong ito ang magiging tanikala nila. Dinala si Maki sa istasyon. Sa interrogation room, nanahimik siya at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Ngunit hindi nagmadali ang nga investigador. Mayroon na silang malalakas na alas. Ang DNA ni Mekki mula sa sasakyan, ang kanyang telepono, at ang kanyang malinaw na pagtatangkang tumakas. Ngunit ang kanilang pinakamalaking sandata ay ang psychological warfare. Iniwan nila si Maki sa interrogation room ng 2 oras. Sa loob ng panahong iyon, hinintay nila ang resulta ng forensic analysis sa kanyang telepono. Alas 5 ng umaga, dumating ang resulta. Na-recover nila ang ilang mga naburang text message at voice file. Kabilang dito ang isang mensahe mula kay Boss G na tiyak na wawasak sa katapatan ni Mekki. Pumasok ang team leader sa interrogation room, dala ang isang folder. Ipinakita niya hindi ang larawan ng bangkay ni Mr. De Leon, kundi isang printout ng text message ni Boss G sa isa pang tauhan. Masyado ng pabigat yan si Maki. Kung mahuli, hayaan nyo siyang akuin lahat. Huwag nyong bigyan ng abogado. Nangini ang mga mata ni Maki. Ang boss na pinakakatiwalaan niya, ang nautos sa lahat ng krimen, ay handa siyang isakripisyo. Marco, sasagutin mo ba ang lahat ng ito mag-isa at mabulok sa kulungan? O sasabihin mo ang totoo para gumaan ang sentensya mo? Iniwan ka na ni Boss G. Habang nananahimik ka, naghahanda na siyang tumakas palabas ng bansa. Ang salita ng investigador ay pumasok sa isipan ni Maki, hindi bilang tukso ng demonyo, kundi bilang isang lubid ng kaligtasan. Nagsimulang makaroon ng lamat ang kanyang matibay na pader ng katahimikan. Magsasalita kaya si Mekki o mananatili siyang tapat sa sindikato hanggang sa kanyang kapahamakan. Ang interrogation room ay puno ng tensyon. Si Marco Maki Santos ay isang matigas na kalaban. Sa simula,
Iginiit niyang ipinahiram lang niya ang kotse at hindi niya kilala si Mr. De Leon. Itinanggi niya ang lahat. Ngunit kalmado siyang gisinagot ni PNG investigasyon si Major de la Cruz. Inilapag niya sa mesa ang giprintaw ni text message ni Boss G. Habang nagpapakabayani ka dito, ang boss mo ay nahahanda ng makipag-usap sa hepe namin. Hulaan mo kung anong sasabihin niya. Wala akong alam diyan. Kakagawan lahat yan ni Maki. Kapag nangyari yon, tapos ka na. Premeditated murder, pagtapon ng bangkay, pagtakas. Ilang taon sa kulungan ang katumbas niyan? Naksimulang manginak si Maki. Samantala, isa pang grupo ng mga investigador ang nakalukok sa bahay na isang kamag-anak ni Maki. Dun, sa isang lumang aparador, sa lupkang isang medyas, natakpuan nila ang isang mamahaling Swiss made na relos. Nang beripikahin ang serial number, nalaman nilang pag-ari ito ni Jose Joey De Leon. Ito ang smoking gun, ang hindi matatawarang ebidensya na si Meki ay direktang sangkot sa krimen. Bumalik si Major De La Cruz sa interrogation room dala ang relos sa isang evidence bag. Meki, ang lalim pala ng aparador ng tiyahin mo. Nang makita ni Meki ang relos, namutla siya. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho. Relos ito ni De Leon, di ba? Bakit nasa iyo ang gamit ng isang patay? Sabi mo, nag-drive ka lang? Ibinigay ba sa iyong bangkay ang relos bilang regalo? Wala nang masabi si Meki. Ang ebidensya ay malinaw. Ang sindikato ay iniwan na siya. Isa na lang ang kanyang landas. Pakatapos kang mahabang katahimikan, humingi siya ng isang basong tubig. At pakatapos, nagsimula siyang maksalita. Inutos ni Boss G. Utos niya lahat. Ayon kay Maki, ang lahat ay nagsimula ng maubos ang pera ni Mr. De Leon sa kasino. May utang na siyang 3 milyong piso kay Boss G. Nang pumalya ang kanyang huling sugal, inutos ni Boss G na kolektahin na siya. Dinala ni Meki si Mr. De Leon sa isang abandonadong minahan sa kabundukan ng Rizal. Dun, naghihintay si Boss G. Nagmakaawa si Mr. De Leon, ngunit kalaunan ay nagsisigaw at nakbanta. Isusumbong ko kayo sa pulis. Ipapakulong ko kayong lahat. Iyon ang kanyang pagkakamali. Ang salitang pulis ay nakpabago sa ekspresyon ni Boss G. Sa mundo nila, ang pagbabanta ng pagsusumbong ay isang deklarasyon ng giyera. Sumanyas si Boss G kay Meki. Patahimikin mo yan, iyon ang sentensyang kamatayan. Kinuha ni Meki ang isang baseball bat mula sa trunk. Sinubukan ni Mr. De Leon na tumakbo, ngunit nadulas siya, isang malakas na palo. At isa pa sa utos ni Boss G para siguraduhin. Pagkatapos, isinilit nila ang bangkay sa isang malaking plastic bag, tinalian at itinapon sa lawa. Magaling, sabi ni Boss G kay Maki, magtago ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Ngunit kailangan ng investigador nga patunay na nandun mismo si Boss G. Paano mo mapapatunayan na nandun siya? Tanong ni Major De La Cruz. Kung sasabihin niya sa korte na pinigilan ka niya pero nakmatigas ka, ikaw lang ang malalagot. Dun, may naalala si Meki. Major, yung telepono ko, may recording dun. Pagkatapos naming itapon ang bangkay. Habang nasa kotse, ni-record ko ang usapan namin ni Boss G. Isa itong malaking revelasyon. Nahanda rin si Meki ng kanyang sariling insurance. Agad na ipinahanap ng mga investigador ang audio file sa telepono at natakpuan nila ito. Isang 3 minutong recording. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Boss G. Tinatanong niya kung malinis ang pakakagawa at iniutos na itapon ang sasakyan dahil amoy dugo. Ito ang direktang ebidensya ang boses ni Boss G na nagpapatunay na alam niya ang pagpatay, nakutos ng pagtatago ng ebidensya at sangkot sa buong operasyon. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ngayon, kailangan na lang nilang harapin ang huling laban. Ang pagkuha kay Gino Boss G. Reyes. Agad na kumilos ang mga investigador. Sa isang mabilis na operasyon, sinalakay nila ang opisina ni Gino Boss G. Reyes sa kanyang buy and sell car lot. Gino Reyes, inaaresto ka namin para sa kasong murder. Ngunit si Boss G ay kalmado. Tila inaasahan na niya ito. Mga sir, may waran ba kayo? At hindi ako magsasalita hanggat wala ang abogado ko. Ngumisi pa siya habang pinoposasan na para bang sinasabing
Nahulinyo ang tauhan ko, pero hindi nyo ako makukulong. Sa istasyon, dumating ang kanyang nga magagaling na abogado. Tulad ng inaasahan, kinuwestiyon nila ang testimonya ni Meki at ang audio recording. Ang recording ay malabo at maaring pakahulugan sa maraming paraan. Ang pagsasabing linisin ang gulo ay hindi direktang utos na pumatay. Sinubukan nilang palabasin na si Boss G ay isang simpleng accessory to the crime lamang, hindi ang mastermind. Ngunit may huling alas ang mga investigador. Sa buong gabi ng krimen, ang rehistradong telepono ni Boss G ay nasa opisina niya. Iyon ang kanyang alibi. Ngunit na-recover ng PNP Anti-Cybercrime Group ang data mula sa built-in GPS navigation system ng kanyang sasakyan. Hindi nila naisip na alisin ang memorya na nakatago sa loob ng sasakyan. Ang GPS data ay hindi nagsisinungaling. Ipinakita nito ang ruta ng sasakyan ni Boss G mula sa opisina papunta sa abandonadong minahan sa bundok kung saan ito huminto kasabay ng sasakyan ni Maki at pagkatapos ay malapit sa lawa. Eksaktong tumutugma ito sa testimonya ni Maki. Muling hinarap ni Major De La Cruz si Boss G dala ang isang projector. Ipinakita niya ang mapa na may gumagalaw na pulang tuldo ang ruta ng kanyang sasakyan. Gino Reyes, sabi mo, nasa opisina ka buong gabi? Ang sasakyan mo ba ay minaneho ng isang multo? Bakit ito napunta sa isang abandonadong minahan sa gitna ng gabi kasama ang sasakyan ni Meki? Namutla si Boss G ang kanyang alibi ay gumuho. Nasa lugar kang krimen, napanut mo ang pagtapon sa bangkay at tinanong mo pa kung malinis ang pagkakagawa. Sa tingin mo, ano ang magiging hatol nga hukom diyan? Hindi ka lang kasabwat. Ikaw ang utak nito. Wala nang nagawa si Boss G. Ang kanyang pera, kapangyarihan, at mga plano ay natalo ng masusing investigasyon ng pulisya sa kanyang paglabas patungo sa selda. Nakasalubong niya si Meki. Tinitigan siya ni Meki ng diretso. Boss, sabay na tayo. Papuntang impyerno. Yumuko na lang si Boss G. Ang hari nga kadiliman na Entertainment City ay bumagsak sa sarili niyang bitag. Ang paglilitis ay naging isang matinding labanan ng mga argumento. Iginit ng kampo ni Boss G na wala siyang direktang utos na pumatay. Samantala, iginit ng kampo ni Meki na sinunod lamang niya ang utos ng kanyang boss na may absolutong kapangyarihan sa kanya. Sa huli, ang hatol ngang korte ay naging malinaw at matigas. Ang kasong ito ay hindi isang simpleng aksidente na nagugat sa utang. Sabi nga hukom, ginawa nga akusado na biktima ang isang taong nasa gitna ng krisis pinansal. At dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang, kinuha nila ang isang buhay at itinapon sa malamig na tubig upang itago magpakailanman. Ang hatol. Si Gino Boss G Reyes ay sinentensiyahan ng habambuhay na pakabilanggo, reklusyon perpetua. Si Marco Maki Santos ay sinentensiyahan ng 20 taon na pakabilanggo. Ang lipunan ay nakbigay ng isang malinaw na mensahe. Sa pagdinig ng hatol, nawalan ng lakas si Boss G at napaupo. Si Maki naman ay tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang dulo ng kanilang kasakiman ay hindi isang marangyang penthouse kundi isang malamig na selda. Ang kasong ito ay nagiwan ng isang mabigat na aral sa likod ng maningning na mga ilaw ng Entertainment City. Marami pa ring mga Joey De Leon na naliligaw ng landas. Sila ay nagiging biktima ng loan shark na nag-aabang sa kanilang pagbagsak. Nahuli man sina Boss G at Meki, may magabago na namang papalit sa kanila. Naghihintay ang susunod na biktima. Isang himala na natakpuan namin ang bangkay, sabi ni Major De La Cruz sa isang panayam. Ngunit ang himalang iyon ay nilihangang isang tahimik na sigaw para sa hustisya. Maaring burahin ang mabakas ng krimen, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman may tatago. Ang kaso ay naksara na, ngunit ang aral nito ay mananatili. Ang dulo ng kasakiman ay kapahamakan. Ito ang huling testimonya na ibinigay sa atin ng lawa.